kapatid. Magpadayon kita sa ating pagtuon sa Biblia. Kag aton pagkatun-an subong ang series magabalhin kita sa pagtuon naton sa series na pagtuon na pag-aral ng tungkol sa salvation. At ito ay tungkol sa kaligtasan. Actually, mayroong mga suggestion iba na pag-aralan natin yung mga tungkol doon sa mystery, no? Mystery of iniquity, pagpatuloy natin. Ngunit dahil sa mga pangyayari ngayon, medyo na isip-isip natin, we found out that there is a need actually to preach about salvation, no? Kaya magtuturo tayo ngayon ng series na pagtuturo about salvation. Okay? So, pag-aralan natin sa Bible yung tinatawag na dispensational, no? Dispensational. Salvation. Okay? Dito na lang. Baka salvation. So ano bang ibig sabihin nito? Yung isang pagkakamali talaga ng mga tao, mga nagtuturo ng Bible, denomination, mga church leaders, ay yung pagturo ng kaligtasan, no? Kung paano maligtas ang isang tao sa ibang panahon. Ibig sabihin, in every dispensation sa Bible, meron talagang salvation na katuruan kung paano maligtas ang tao. Okay? So, kung maling katuruan, ibig sabihin, halos lahat ng mga denomination, no, religions, nagtuturo ng salvation. But the danger, yung delikado dyan, yung tinuturo, kung ang naituro nilang salvation ay hindi sa tamang panahon ngayon, sa tamang dispensation sa ngayon. So, ang resulta niyan, tinuturo ng mga religion, ng mga denomination, ng mga pastors, yung salvation sa ibang panahon na hindi na angkop, hindi na epektibo sa panahon ngayon na tinatawag na, andito tayo sa panahon ngayon nga, dispensation of the grace of God. So, andito tayo sa panahon na ito. Dispensation of the grace of God. So, pagka nagkamali ang nagtuturo ng salvation, which is yun ang nangyayari, ay kawawa naman yung mga tao. Naniniwala na siya ay ligtas, na pagdating ng panahon ay makakasama niya ang Diyos, ngunit hindi pala dahil maling katuruan ang naituro. Alam mo, 30 years akong baptist dati, no? At sa buong 30 years na yan, talaga naniniwala ako na ligtas ako. Dahil nga yun ang turo sa atin ng mga church leaders, ng mga pastors. So, naniniwala ako niyan. Pero laking gulat ko na nung matuto tayo mag-rightly divide, mag-aral sa Bible, dispensational Bible study, rightly dividing the word of truth, nalaman ko na hindi pala ako ligtas. At kung namatay ako sa panahon na yon, ng 30 years na yon, ando doon ako sa hell. Ando doon ako sa impyerno. Dahil sa maling akala, sa maling paniniwala, sa maling turo ng kaligtasan. So, yan ang napaka-importante ng dispensational Bible study sa Bible.
upang yung tamang gospel ang ating mapaniwalaan, ang tamang gospel ang ating maibilib upang ang kaligtasan ay ating maangkin, no? Ating maging sa atin yung kaligtasan. So, ngayon, in the Bible, no? Sa Bible, mirong tatlong division. Mirong tatlong dispensation, no? Kasi mayroong man nagtuturo na dispensation ng conscience, dispensation of promise, dispensation of law, okay? Tapos dispensation, there are 7 dispensation daw. But the truth is, in the Bible, there are only 3 dispensation, or the Bible can only be rightly divided or can be divided in only 3 dispensation. Okay? So, anong dispensation yon? Ano mga dispensation na makita natin sa Bible? So, there is what we call this time pass. Okay? Time pass. Yan yung mga dispensation sa Bible. 3 major dispensation sa Bible. Merong tinatawag na but now, or present. Okay? Present. Ganito. Yan. Meron din sa Bible na tinatawag na ages to come, or ages to come. Ages to come or future. Future. Hindi pa nangyayari ito, future. Itong time pass nangyari na at hindi na yan epektibo ngayon. Itong but now of present sa Bible, ito yung aktibo ngayon. So yung books, no, na nagko-comprise ng time pass ay yung Genesis to Acts chapter 7. Yan yung sa Bible yung tinatawag na time pass. Ibig sabihin, nangyari na yan. Ito yung mula Genesis hanggang Acts chapter 7. So, ang Acts chapter 8, no? Ang Acts chapter 8, 8 to 28, tama ba ko? Hanggang 28 ang Acts. Ito yung tinatawag na transitional period. Transitional period. Okay? Transitional period. Ito yung time na ito na from 8, Acts chapter 8 to 28, transitional. May mga programs, may mga pangyayari na inalis sa isang program at nagiging active itong bago. Example, from Acts chapter 8 to 28, ang nangyayari dyan is ang programa ng prophecy sa Israel ay pinapalitan, nililipat sa programa sa body of Christ. Yung from law ay lumilipat sa grace. Na-transition papunta sa grace. From Peter, no? Ay na-transition papunta kay Paul. Okay? From Israel to the body of Christ. Yan yung nangyayari dyan sa Acts 8 up to 28. Wala tayong makukuhang doctrinal na katuruan na maituro natin, may apply natin sa atin kahit na yung mga ando doon sa time pass. Okay? Dahil transitional, nagre-record lamang yung Acts chapter 8 to 28 kung anong mang nangyayari sa time na yan, paano na transition yung prophetic program to mystery program, ang Israel to body of Christ, ang
si Peter papunta naman kay Paul. Yun ang nangyayari dyan. Okay? But, in the but now period, ito yung nangyayari ngayon. Ito yung nangyayari ngayon sa mundo. Okay? At instruction na ito, sa but now period, ay mababasa lamang natin sa Romans 2, Philemon. Okay? Yan. Yan yung mga instruction sa but now period. Okay? So, ito naman sa ages to come, ang mga mangyayari dito ay naka-record sa Hebrews 2, Revelation. Yan. Ibig sabihin, lahat ito hindi pa nangyayari, mangyayari pa sa future. So, anong verse ang nagsasabi niyan? Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Yan yung mga verses nagsasabi tungkol dito sa time past, but now, and ages to come. So basahin natin para maintindihan ng karamihan na bago dito. Basahin natin. Ephesians chapter 2, verse 11. Sabi dito, wherefore, remember that ye, being in time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands, that at the time, referring to time past, at the time, no? Ibig sabihin ng time past, nakaraan na, lumipas na, okay? Nangyari na, okay? At nung mangyari yung time pass na yun, sabi ni Paul, kayo na mga Gentiles, hindi Hudiyo, tayo na mga hindi Hudiyo daw, sabi niya dito, ay being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So tayo na mga Gentiles, hindi anak ni Jacob, hindi tayo part ng nation Israel, no? Ay sabi dito, nung time na ito ng time pass, ano kuno tayo? Labas, outside or aliens from the commonwealth of Israel. Wala tayong labot, wala tayong pakialam. Hindi tayo kasali doon sa nation Israel because we are not citizen of Israel. No? At the time, nung time pass na yon. Then, at the same time, strangers from the covenant of promise. Ibig sabihin, tayo ng mga Gentiles nitong time pass na to, Genesis up to Acts 7, ay hindi tayo kasali doon sa promise, whatever promises made by God to Israel. Okay? So, wala tayong pakialam dito. But, sabi dito, sa panahon dito, sabi niya, in verse 13, but now, in the period or in the dispensation called by Paul, written in the Bible, but now, at this present of time, after Acts 7, no, there was a transition happened, Acts 8 to 28, there was a transition na nangyari from time past to but now period. Okay? So, yung pangyayari dyan, isinulat ni Apostol Paul, ay ayan yung resulta, Romans to Philemon. At yan yung instruction para sa atin sa panahong ito. So, then, pagkatapos niyan, sabi niya dito, but now, in Christ Jesus, so, sometimes we're far off, are made nigh by the blood of Christ. So, dito sa time pass, tayo na mga Gentiles, hindi anak ni Jacob, hindi citizen ng Israel, wala na tayong without
Ano daw tayo? Without God. Okay? Without promise, without hope. Without hope. Walang paglaom. Bakit? Anong paglaom mo? Anong hope mo kung wala kang God? Definitely, kung nothing. Wala ka talagang pag-asa, wala ka talagang hope kung wala kang God. Okay? But dito yan nangyari sa time pass. Okay? So, pagdating sa transition, after sa Acts 28, during sa transition period, okay, sinulat ni Paul ang Romans to Philemon. Sabi dito sa Ephesians, sabi niya, but now, ngunit ngayon, after ng Acts 7, during sa transition, sabi diyan, after, but now, sabi dito, in Christ Jesus, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. So, dito wala tayong God. Without hope. But dito sa but now period, sa ngayon ngayong panahon nito, galing sa Acts chapter 8 during transition na yan, hanggang ngayon, hanggang sa rapture, dahil mag-e-end itong but now period sa rapture, dito ito mag-e-end sa rapture ang but now period. Okay? Or sa beginning of sorrows, no? Sa beginning of sorrows as we studied. So, habang ngayon, sabi dito, tayo na mga malayo, walang Diyos, walang hope, ay inilapit ng blood ni Jesus Christ sa Panginoon. So, ibig sabihin, in this period, we have now hope because we have already God. We can now have access unto God. Okay? Here, we don't have access unto God apart from Israel. But here, every single individual on planet Earth, sa ngayong panahon, umpisa sa Acts chapter 8, have access to God. No? By believing the gospel of the grace of God. Okay? So, after some but now period, there will be another dispensation called ages to come. So, sa ages to come, yung mangyayari dyan is bababalik ang program sa Israel. No? That is why makita natin sa sa book of Hebrews that Christ here is already king and high priest. Kailan mangyayari yan? Sa kanyang 1,000 years reign ni Jesus Christ. Kaya dito yan sa future pa. Hindi pa siya nag-reign. Okay? So, bakit ko nililinaw muna ito bago tayo pumunta sa dispensational salvation? Para maintindihan ninyo kung saan kayo panahon ngayon sa Bible. Dahil karamihan sa ating mga kapatid na nagtuturo ng Bible, nagtuturo sila ng kaligtasan sa panahong time pass. So, pag dito ka kumuha ng iyong kaligtasan, this time pass, Genesis up to Acts 7, lahat ng tinuturo kung paano maligtas dyan, ay hindi aktibo ngayon or hindi makaliligtas ngayon. Bakit? Dahil andito tayo sa period ng but now or the dispensation of the grace of God. So, yung nagtulak sa akin, actually ilang beses ko na ito naituro. May mga series na rin tayo ng katuroan nito. But, may nagtulak sa akin to again, no? Once again, baka sabihin ko, once again, o baka, hindi na, after this, baka hindi na natin maituro to ulit, no? Dahil, I do believe that we have only short time left. Alam nyo, kung nagmo-monitor kayo sa mga nangyayari, no? Kasi dahil meron naman tayong cellphone, napakadali na lang talaga mag-aral, and we are updated of what is happening
worldwide. Okay? Information, no, we can access, no, sa mga current events very fast, very easy because of technology. Okay? So, kung privy kayo what is happening right now, and you are also knowledgeable of your Bible, talagang malalaman mo ang mga nangyayari ngayon. And listen to this. People might say, bakit mo alam? Bakit mo nasasabi yan? Itong mga sasabihin ko na susunod, ha, na mga ano ko sa mga current events. Bakit mo nasasabi yan? Listen to this. If you are a believer of the gospel of the grace of God, the Spirit of God dwells in you. And the Bible says that the Spirit of Christ is in you. Then I will ask you, the Spirit of Christ that is in you, no, what is it doing inside you? What the Spirit of Christ doing inside you? Making you understand what is happening through the light of His Word, the King James Bible. That is how the Spirit works inside you. So, ibig ko sabihin, what is happening right now, no, ay makikita natin yung truth. Anong nangyayaring yan? By looking into the words, no, sa paglantingin, pag-aral natin sa Bible. So, bakit ko nasasabing we only have but a short time left on this earth? Ano bang present nangyayari ngayon? The board of peace, no, that is being formed by US President Trump is now at work. Katatapos lang ng katatapos lang ng meeting nila do sa saan ba yun, Brad? Davos. Tama yung pag-pronounce yun? Davos, Switzerland. Ora, doon kasi yung hideout or office or kanilang tawag doon na headquarter ng World Economic Forum or WEF. WEF, World Economic Forum. This group of elite, actually, yung makikita mo mga tao dyan, sabihin ko sa inyo, yung makikita mo mga tao na sabihin mo mga elite, sila ni Bill Gates, no? Sila Fauci, sila ni si Schwab, Schwab, yung kalbo na malaki. Yung mga presidente, makikita mo dyan, mga politician, mga elite na makita natin. Hindi pa yun silang pinaka mga elite. Yung talagang nagko-control sa kanila, they are just mga visible. Sila yung mga visible pieces. Kung sa chispa. Sila yung mga visible na makikita natin na akala natin sila nagpapatakbo, but they are just obeying orders from those elites, of the elites that cannot be seen. Na hindi mo yan nakikita. Okay? Mga, kumbaga nga. So, doon sa meeting nila ngayon, doon sa Switzerland, di ba yun? Okay? Sa Davos, Switzerland. Trump was there. And the signing of the Board of Peace was done there. So, the Board of Peace is now complete. No? Nung mga nakaraan na babasa ko, may mga 8 members pa lang. Trump as chairman. Ando doon si Tony Blair ba yan? Yung former Prime Minister ng UK. Isa siya doon.
yung World Bank President. Meron ako dyan mga lista ng mga pangalan, ano? Meron ako dyan. Hindi ko lang memorize, pero hindi naman siguro kailangan na sabihin ko isa-isa yung mga pangalan. Yung mga pangalan, para sa akin, hindi importante yon kung sino-sino sila. What is important, no, is that makita natin yung part na mga prophecy that is happening right now. Sabihin ng ibang mga RD, bakit? Under ba tayo sa prophecy? Bakit mo nasabi yan? To tell you frankly, I do believe that we are now in the transition period. Kagaya ng Book of Acts, when we were in transition period, prophetic program for Israel still happening, while the gospel of the grace of God, part of the dispensation of the grace of God, was also happening. Nangyayari na rin. O, sabay-sabay. And I do believe na mangyayari yan. Lalo na sa beginning of sorrows. Dito yan natin makita ang transition na yan sa beginning of sorrows. And kaya nga sabi ko, kaya nga yung nagtulak sa akin to preach again, Salvation Series, no, umpisa ngayong gabi na to, once again, dahil baka hindi natin maulit, kasi malapit na lang naman yung 2030, di ba? Mag-umpisa na about to take place na yung beginning of sorrows. Kumpleto na yung Board of Peace. So, sabi kasi dito, ano ba yung talagang Board of Peace? Yung Board of Peace na yan, merong 10 members who will run in charge of peace worldwide. Worldwide na ngayon, international organization na yung Board of Peace. Nag-umpisa lang yun doon, alam naman natin na umpisa lang yan doon sa Gaza sa war sang Gaza against Palestinian kag sa Israel. But ngayon ay nagkuyanap na that Board of Peace will manage, will be in charge sang peace and safety sang buong mundo. Okay? That is why naalala natin yung isang verse sa Bible that says, First Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, ano sabi dito? For when they shall say peace and safety, ito talaga ngayon. Ito talaga ngayon ang bukang bibig. Dati, hindi pa natin ito talaga yun na yun. These words was uttered also previously, but not as of today. That there is already an organization composed of 10 people. 10 ito, chairman si Trump, no? That will oversee world peace and security. But the problem is this. Pag sabi dito, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Okay. So magtatanong kayo ngayon. Bakit nasabi ito ni Paul? Bakit sinabi ni Paul ito? Para nga information para sa atin, members of the church, the body of Christ. Because according to Daniel, ang peace treaty is between Israel and many nations. So, ibig sabihin, there is a progress of information that was delivered to Paul by Jesus Christ. Bakit? Because this message is for us, members of the church, the body of Christ, to know, para sa atin, na malaman natin that this is worldwide. That peace treaty for Israel
will become worldwide. Bakit ko nasabi yon? Si Paul ba ngayon, sa ministry ba ni Paul, selective or para sa lahat? Gentile and Jews. Okay? Ang ministry ni Paul is for all people. Christ came to ransom for all. His death is to ransom for all. So, ibig sabihin, this information is for us to know that the peace treaty, yung peace na yan, although ang signing sa Israel para sa kanila, but that peace and safety is for the whole world. At ito na ngayon ang nangyayari. Dati akala natin para lang sa Israel 'yon ang Board of Peace na 'yon. Na sila mag-oversee ng transition ng pag-turnover ng Gaza, no? Kung ano man gagawin nila sa Gaza. There will be 21 conditions na ginawa ni Trump. But it seems that it will be implemented worldwide. And ito na nga yun, sabi ni Paul. So, bakit ba alam ni Paul ito? Hindi nila alam ito ng mga ibang apostles, but alam ni Paul. It's because it was revealed unto him by Jesus Christ that this peace and safety will be implemented worldwide. But, listen to this. The truth, no? The lies behind this, na peace and safety lang ito, is kasama, nandito din sa next phrase. Bakit sabi dito? Then sudden destruction cometh upon them. Peace and safety. Peace and safety. But why almost all nations today preparing for war? Bakit? China preparing for war, flexing their mass military might. America, Kim Jong-un, Israel is already at war. Iran, Russia, Ukraine, Cambodia, Thailand, marami pang ibang nation na nagigira na. Then, sabi dito, sudden destruction. Ang ano dito, ang word na ginamit ni Paul is referring to third party. They, I, we, they. That is third party. So, referring to the unsaved. Bakit hindi tayo kasali dito sa sudden destruction upon them? Because the truth is, ando doon na tayo sa langit. Mararapture na tayo. So this, actually, information, no, was given only to us so that we will know. We have the idea, at listening, analyzing all those things, we can conclude because we have the Spirit of Christ. Kasi yung Spirit ni Christ sa atin, hindi kasi yun, saan babasa ba yun that we have the Spirit of Christ? Sa kay Paul's writing, di ba? Sa panahon ngayon. So, anong ginagawa ng Spirit of Christ sa atin? Kung hindi rin lang natin malalaman itong mga nangyayari na ito, kung hindi rin lang natin maintindihan ito, napakabubo naman ng Spirit na yan. Kung hindi natin maintindihan ito, the Spirit of Christ that is in us, will make us understand all of these current events that are happening. Kaya huwag mo akong tanungin, bakit mo nasabi yan? Bakit mo nasabi yan? Saan ba para itong digital currency? Saan ba ito ang digital ID? Saan ba itong reset na hinihintay? Saan ba itong cryptocurrency na ito? Alam niyo ba na ang cryptocurrency is the backbone of blockchain? The system, ang pinaka-system nito? Kung wala yung cryptocurrency, anong iano nila? So, ibig sabihin, all these things, that are happening right now,
is a system na gagamitin pag-reign na ni Antichrist. And listen to this. Kailan daw ba, sabi ng World Economic Forum, mag-uumpisa ang implementation nito lahat? Kailan daw? 2030. 2030 ang implementation nito lahat. Alam nyo, hindi pa, iwan ko sa inyo ha, kung meron kayong mga nakitang reason na madidelay ang implementation nito 2030. Meron ba kayong nakita? Ako wala akong makitang reason na madelay pa ito ang implementation sa 2030. Wala na. Everything na oppose sa digitalization, oppose sa cryptocurrency, oppose sa cashless society, no, is being handled very well. Ano nangyari sa UK? Ang UK talagang unang-unang against, di ba? London, million doon ang nagrarally. Pinakinggan naman sila, pero nasunod ba sila? Wala. The truth is, matagal na sila nag-umpisa sa digitalization. Advance na sila gani sa digitalization. Isang click lang yan na hindi na sila maka-access sa pera nila. Baka sila pa sige na, enroll ako, digitalization. Di ba? Isang click lang yan, hindi na sila maka-access sa lahat ng government services sa London. Hindi na sila makapa-check up. mga doon. Hindi na sila makakuha ng kanilang support sa gobyerno. Kasi alam niyo sa London, ang daming walang trabaho na pinapakain lamang ng gobyerno. Kaya yung mga nagtatrabaho doon, asar. Bakit? 35% of their income will be taken from them as tax. But those money will be given to those who walang trabaho ng mga citizen ng London. Kaya sabi nga doon, pag nanganak daw sila doon nanganak, kada anak nila may suporta. Kaya magtataka ka daw Wala naman daw bana, walang asawa, pero nabubuntis, nanganak kasi ang habol lang, kasi susuportahan ka naman ng gobyerno. Di ba? Kaya yung mga nagtatrabaho, medyo masamang loob. Dahil kinukuha 35% sa kanila as tax para isupport doon. Isa pa, para isupport sa mga aliens, mga foreigner pumupunta doon. Sabi nga ng anak ko, isang hotel daw doon, inoccupy ng mga ng mga aliens sa mga Muslims. Libre kain daw lahat sa hotel. Doon pa sila nakatira, nagbabayad gobyerno. Kaya asar sila, bakit? Sila nababayad, yung mga nagtatrabaho. Okay? So, bakit ko sinasabi yun? 2026, I do believe, sa mga nangyayari ngayon, beginning of Soros will take place. 3.5 years. And it will last 2029. Then, half of 2029. No? Then, 2030. Implementation of what? 3.5 years tribulation period. So, yan yung nagtulak sa akin to preach again salvation. Okay? Kasi, parang, ang dami ko naman video dito tungkol salvation, paano maligtas, di ba? But, I found it necessary to again preach salvation, series. Bible study about salvation, dispensational salvation, so that, sabi na sa Bible, kahit isang soul man lang, maligtas pa. Okay? At yung soul na yan, kung makadinig sa Bible study natin at maligtas, ang saya pag nagkita kayo sa heaven. Sabihin mo lang sa'yo, ay Brad, naligtas ako kasi nakadinig ako doon sa preaching mo about salvation. Diba? Ang ganda nun. Ang sarap nun na mangyari.
Kasi isang kaluluwa lang maligtas. Talagang treasure yan. Okay? So, yan yung habol natin bakit tayo magtuturo. So, ngayon, yung kawawa, yung mga nakaupo doon sa mga churches every Sundays, hearing their pastor, no? Nakikinig sa kanilang pastor, preaching salvation, sa bagay, every after tithing, no? Talagang nagtuturo naman sila ng salvation, but yung kawawa, dahil nga yung salvation, karamihan, tinuturo is yung salvation sa time past. Sa time past, ano? Yun ang salvation na tinuturo nila. So, what is dispensational Bible study or salvation? Ibig sabihin, in every major dispensation sa Bible, time past, but now, and ages to come, God had provided how a person must be saved. Okay? So, kung ang salvation na tinuturo sa iyo, yung salvation sa time past, yung salvation dito sa time past, hindi ka talaga maliligtas. Kahit anong paniwala mong ligtas ka. Kasi sabihin mo, andyan naman sa Bible John 3:16. Oh, di ba? John 1:12. Repent. Okay? Okay? Ako, ilang beses ako pumunta sa harapan ng pastor. Umiiyak pa ako doon sa harapan. Akala ko ligtas ako noon. Dito yan hindi pala. So bakit? Dito kasi sila kinukuha ang katuruan sa salvation. So, ano ba yung salvation? Unahin natin yung time pass. Ano ba yung salvation nung time pass na kung i-apply mo ngayon ay hindi ka maliligtas? Okay? Unang-una, umpisa natin. Umpisa natin kay Abel. Kasi siya ang unang-una makita natin doon, maliban kay Adan. Which I do believe, Adam also did. No? Ginawa din niya itong paano maligtas. Okay? Kasi, bakit natuto si Abel? Saan niya natutunan yon? Na yun pala yung salvation. So, ang salvation sa time ni Abel, sa time past, or sabihin na natin, pre-law, no? Kasi itong time past na ito, napakaraming salvation dito, ang pamamaraan ng salvation. Hindi lamang isa ang pamamaraan paano maligtas dito. Okay? Sa time past na ito, number 1, ang salvation is, mabasa natin sa time ni Abel. Sabi dito sa Genesis. Paano ba naligtas si Abel? Sabi dito, in Genesis chapter 4. Sabi dito, and Abel, Genesis chapter 4, verse 4. And Abel, he also brought off the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. So, Abel, si Abel, iba yung kaligtasan niya sa time nila ni Moses. Okay? But it was in time past. Okay? So, ang kaligtasan ni Abel is to have faith in God. Meron naman talagang, makikita naman talaga natin yung faith in God ni Abel. No? Then, obedience to the required action. No? Sa faith na yon. And that is to offer animal. No? Animal offering. As burnt offering. Yan yung kaligtasan nun. Faith plus animal offering. Yun. Yan. Burnt offering. Faith plus offering. Burnt offering or animal offering. Yan yun.
Bakit si Cain hindi naligtas? Dahil wala siya talagang faith sa God. Bakit? Hindi naman nag-require ang God sigurado ng mga gulay ang i-offer niya kasi walang blood yun eh. Di ba? So, Cain, hindi naligtas dahil wala siyang faith sa God, or kung may faith man siya, dahil nga nag-offer din siya, big sabihin, he believe in God also. Alam din niya na mayroong Diyos ang nagre-require ng offering. But, yung tamang offering, hindi niya sinunod. Ibig sabihin, kahit meron kang faith, kung hindi mo nagawa yung requirement para sa faith na yon na mag-offer ng animal offering, hindi ka maligtas. So ito yung kaligtasan. In time past, ni Abel, ginawa yan ni Noah. Alam mo yung offering, animal offering nung panahon na yon, sabi dito ha, sabi doon sa Psalms, no? Nakalimutan ko lang yung verse that ito na lang. Sa Genesis chapter 7. Sabi dito, Genesis chapter 8 verse 21. Alam mo yung mga burnt offering during that time? Sabi dito, and the Lord smelled a sweet savor. Umpisa natin sa verse 20. And Noah builded an altar after the flood, pagbaba nila sa ark. And Noah builded an altar unto the Lord and took of every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. Then, tingnan mo anong nangyari doon. Sabi niya dito, and the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite and anymore everything living as I have done. So, kahit na nga yung galit ng Panginoon, nung ma-smell niya yung burnt offering, ay nawala. At yung pag-curse niya, di ba sabi niya doon nang nagkasala si Adan at si Eva, sabi niya kay Adam, curse is the ground. Kinurse ng Panginoon yung ground. Na sa time ni Adam, ang hirap mag-araro. Ang hirap ng ground mag-produce ng mga tanim sa time ni Adam. But after nakasmell siya ng burnt offering from Noah, sabi niya, hindi ko na i-curse muli. Kaya tingnan mo, ang ground natin, kahit hindi ka magtanim, nabubuhay yung mga kahoy, yung mga puno, yung mga pwedeng mag-sustain ng life. Because kinuha ng Panginoon yung ground, ang curse, na pag-curse niya doon sa time ni Adam na nagkasala sila ni Adam, kinuha niya nung time ni Noah. I will no longer curse the ground. Okay? So because of sweet savor na burnt offering na naamoy niya. Okay? So, ganun ka-importante yung animal offering at the time. It can appease the wrath of God. Kaya nangyari yun eh. It picturized kay Jesus Christ kasi. Tingnan mo, si Jesus Christ, nung i-sacrifice na yung sarili niya, he was killed. At sabi ng Biblia, his life was a sacrifice. Ano ang na-appease anong nawala? Ang galit ng Panginoon. No? Ang tawag doon, ano ganit ang tawag doon? Propitiation. Propitiation. It appeases God's wrath na hindi niya annihilate ang tao. Okay? Ganon din ang nangyari dyan. So, ganon ka-importante yung animal offering. Ngayon, sa time natin, maliligtas ka ba ng animal offering?
ng faith in God o I believe in God. Tapos, magkakatay ako at gagawa ako ng altar, susunugin ko dyan as burnt offering. Maliligtas ka ba ngayon yan? Ha? Hindi. Bakit hindi? Dahil nga, andito tayo sa ibang panahon. Andito tayo sa panahon na ito na may sarili ring kaligtasan na ibinigay ang Panginoon kung paano tayo maligtas. Si Abel, maliligtas ba siya dito? Pag sa time ni Abel, nag-believe siya sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Maliligtas ba siya? Hindi. Bakit? Hindi pa nga na tao si Jesus Christ. Di ba? So, ganun ka-importante, isang example pa lang yan, but ganun ka-importante ang pagpaniwala sa tamang salvation, sa tamang dispensasyon. Kaya always ask yourself, saan ba ako nakatira? Saan ba ako ngayon nabubuhay? Sa panahon ba ng dispensation of the grace of God, sa but now period? Or doon ako nabubuhay sa time past? Andito ka nabubuhay, kaya ang salvation dito ang dapat mong paniwalaan para ka maligtas. Okay? Pangalawa. Sabihin na natin, si Noah. Paano si Noah naligtas? Faith in God. Then pagkatapos, he also killed an animal and made a burnt offering. Paano hindi yung ginawa ni Noah? Si Abraham. Faith in God plus burnt offering. May extra utos pa nga yung Panginoon sa kanya eh. I-offer mo yung anak mo. Okay? But pinalitan din ng Panginoon, hindi din pinapitay si Isaac. Si Noah may extra din na utos. Gumawa ka ng arka, ng boat. Diba? Ginawa ni Noah. That is faith in God. Then, yung kaligtasan niya, puro maraming trabaho yung kay Noah. 120 years na gumawa ng arka. Diba? So, maliligtas ka ba ngayon pag meron kang faith in God, tapos gagawa ka ng arka, ng boat? Hindi ka maliligtas. Kasi, aanayin na lang yung boat mo, wala namang baha na darating na kagaya ng baha na nangyari kay Noah. Dahil sabi ng Panginoon, hindi na niya sisirain yung mundo pamagitan ng baha. Okay? So, kung susundin mo si Abraham, faith in God, si Abraham, faith in God, plus i-offer mo yung bata mo na panganay na lalaki, maliligtas ka ba? Hindi. Paano na lang ngayon yung walang panganay na lalaki, babae yung panganay niya? Di ba? So, yung utos na yun, exclusively for Abraham. But definitely, Abraham had faith in God and offered animal offering. So, pinalitan si Isaac, binigyan siya ng animal na offer niya. Yun yung salvation noon. Okay? And it lasted until Moses. Yung ganitong salvation, faith in God plus animal offering, lasted up to Moses. Okay? So, ibig sabihin, dito sa time pass, maraming pamamaraan na kaligtasan binigay ng Panginoon. Pagdating kay Moses, iba na naman. Ibinigay ng Panginoon yung law kay Moses. So, anong nadagdag? Faith in God, perform the law that was given to Moses, plus burnt offering. Dumami pa. O kung gagawin mo ngayon yan, maliligtas ka ba na may faith in God ka, tapos susundin mo yung law na binigay kay Moses, tapos magkatay ka ng animal as burnt offering, maliligtas ka ba dyan? Hindi. Dahil hindi na yan epektibo, kahit na yan sa panahon pa lang ni Moses, epektibo lang yan sa mga Hudiyo. Sa mga Gentile, hindi rin kasali. Okay? Always tandaan natin to. Ito kasi yung error
napakalaking error ng mga denomination na magturo ng Bible. Na yung paniniwala nila na yung utos sa Israel ay para din sa atin ng mga Gentile. Ito yun, ulit-ulit ko na sinasabi to. Nung inutos yun kay Moses, si Moses ay leader ng Israel. Sabi ng Panginoon nung inuutos ito kay Moses, sabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinabi ba niyang kasaling Gentile? Nung ibinigay yung mga kautosan ba yun, yung burnt offering niyon? Sinabi ba ang kasaling ng Gentile sa panahon ni Moses? Hindi. Walang kasali ng mga Gentile doon unless mag-proselyte. Magiging Jewish citizen sila. Maglipat sila ng citizenship. So, yun ang pinakamalaking error ng mga nagtuturo ng Bible na yun. Na yung mga nakikita nilang pinapagawa sa Israel, ay pinapagawa nila sa mga Gentile ngayon. Yung malaking error talaga. No? And nakafocus sila sa utos about sa tithing. Hindi naman sila nagpo-focus ngayon sa pag-burnt offering. Alam nila mahirap kasi gawin, magkatay ng hayop. Ano? Grabe na patyanayin ng hayop, din magagawa ka pa ng altar, burnt offering. Wala namang pastor nag-uutos yan ngayon kasi si Kristo ka daw yung offering na. Saan sila nagpo-focus ngayon? Sa tithing. Okay? Yun. Yun ang pinag-focusan nila. Tithing, first fruit, lahat ng giving, no, na para sa Israel. Kasi nagkakapera sila dyan. Yun. So, pagdating kay Moses, iba na naman yung kaligtasan. Faith in God, perform the law that was given to Moses, plus burnt offering. Burnt offering gapon, animal sacrifices. Okay? Yun naman yung kaligtasan. So, pagdating naman kay kay John the Baptist, ito yung kaligtasan extended until John the Baptist. Yan yung kaligtasan nila. Faith in God, obey the law that was given to Moses, burnt offering. Yan yung kaligtasan nila. It lasted until John the Baptist. Pagdating ni John the Baptist, sa time ni John the Baptist, ano na naman ang kaligtasan? Time pass lahat yan, ha? Dito yan lahat, ha? Sa time pass yan, ha? Iba na naman ang kaligtasan. Ano sabi ni John the Baptist? Repent and be baptized, referring to water baptism, for the kingdom of God is at hand. So, ibig sabihin, have faith in God. John the Baptist did not stop ng burnt offering. Wala. Patuloy yon. Patuloy yon. Pinapatuloy nila yon. Kasi, active pa yan lahat. Okay? Then, plus temple worship. Mga feast, pinagawa nila yon. Tanan, lahat. So, nagdagdagan pa. Kailangan nila have faith in God, do temple sacrifices. Sa temple na ito, yung ginagawang sacrifice. Mga burnt offering sa temple na dahil may temple na. Nagawa na ni Solomon ang temple. Plus, burnt offering. Plus, paying mga, actually, kung titingnan mo lang ang tithes talaga, hindi kasali yun sa kaligtasan. No? Taxation lang yun para may pera yung ano. Requirement lang talaga yon para to support sa mga Levites. Ano? But they are talaga required to pay their tithe. So, water baptism plus faith in God plus water baptism plus obey the law that was given to Moses plus ano pa yun? Yan. Yung apat na yan. Pagdating ni Jesus Christ, no? Pagdating ni Jesus Christ, ayusin natin to.
Jesus Christ. So, letter J, Jesus Christ, no? Kapital. Pagdating ni Jesus Christ, nadagdagan pa. Faith in God. Tapos, water baptism. Ano pa? Burnt offering. Plus, ano pa? Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. So, naging mahirap pa rin. Okay? Yun. But pinaka-basic talaga yung faith in God, obey the law, burnt offering. Kasi kung titingnan mo, dito, yung, pero makita mo ni-require talaga yung yung nagtanong kung paano maka-inherit ng eternal life. Talagang ni-require ni Jesus Christ yun, di ba? Na, sabi niya, nagawa ko na lahat yan. Nagawa yan na yung faith in God. Nagawa na niya. Nagawa na niya yung water baptism. Nagawa na niya yung pag-obey sa law. Pero sabi ni Jesus Christ, isa pa, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. So, ibig sabihin, requirement talaga yun para makapasok ka sa kingdom. Okay? So, ibig sabihin, napakahirap ng kaligtasan sa time ni Jesus Christ. Ito yung pinakamahirap, ang ibenta mo yung ari-arian mo at ibigay. Kasi lahat naman talaga sila na naligtas doon, na nagtira sa isang village, at doon dinadala yung mga bininta kagaya ni Ananias, hinahati-hati sa kanila lahat. Yan. So, ibig sabihin, requirement talaga ng kaligtasan yun. Sa time ni Jesus Christ. Nung wala na si Jesus Christ, yun naman yung Acts 2:38 na nire-require ni Peter. Ano? Repent and be baptized for the remission of sin, sabi dyan, and you will receive the spirit of promise. That includes believing in Jesus' name, ang kaligtasan na dito. Bakit? Kailangan mo kasi dito na time, wala na si Jesus Christ sa time na ni Peter sa Acts chapter 2. So, ang kailangan na lang, kahit mag-believe sila sa pangalan na lang ni Jesus Christ, masave na sila. So, yan yung mga kaligtasan dito, intended for Israel. Israel lang yun hindi pa kasali Gentile doon. Sa time ng time pass. And most of pastors teaching today, nagtuturo ngayon, dito kinukuha kung paano maligtas. John 3:16, John 1:12, And sa series natin na to, itakol natin yan lahat. Bakit hindi ka maligtas ng John 1:12? Bakit hindi ka maligtas ng John 3:16? Bakit hindi ka maligtas ng repent? Isa-isahin natin yon. So, ibig sabihin, ganun kadami yung pamamaraan ng Panginoon maligtas. Ang Israel pa lang, in time past. Okay? So, magtatanong kayo ngayon, paano pala, ito, palaging tanong to ni Brad Arnold dati, paano pala yung mga Gentiles dito sa time past? Paano ang mga Gentile maligtas dito sa time past? Kasi Israel lang to yung mga nabanggit ko ng kaligtasan. Israel lang lahat yan. So, number 1, mag-proselyte, magiging Jewish citizen, mag-change ng citizenship. Kagaya ngayon ba? Halimbawa ngayon, as a Filipino, wala tayong karapatan doon sa mga law ng Malaysia. Hindi tayo sakop noon, hindi tayo angkop doon. Hindi tayo pwedeng utusan ng mga law nila niyan. Ganon tayo. Pero pag nag-change ako ng citizenship, pumunta ako sa Malaysia, nag-apply ako ng citizenship, whatever laws doon ay dapat i-perform ko na. Ganon. Ganon yung pag-proselyte. Okay? Pangalawa, sa Bible, sabi ng Genesis chapter 12, sabi dito, Genesis chapter 12, sabi dito, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee,
and curse him that curseth thee. Verse 3. Ito yung isang pamamaraan kung paano maligtas ang Gentile sa time na ito ng time past Genesis up to Acts chapter 7. Isang pamamaraan ng Gentile maligtas, i-bless niya ang Israel. I-bless niya ang Israel ng, ano ba yung blessing? Ibig sabihin, blessing Israel now can come in many forms. And bigyan natin ng example. Yung si Rahab, ang harlot, na sinungaling din, liar din. Bakit nga sinabi kong liar yon si Rahab? Kasi nung tinanong siya mga soldiers ng Jericho, sana yung dalawang spy na Israel, sana ba nagpunta? Sabi niya, ando doon na, sundan nyo doon, umalis na doon. Sinungaling siya. Bakit? Tinago niya sa doon sa attic ng bahay niya. O, di ba? So, but that act na Rahab was to bless Israel. So, kaya tingnan mo si Rahab, naligtas. Kahit na prostitute siya, masamang babae, mababang lipad, pero naligtas siya. Ha? Dahil sa Genesis chapter 12, verse 3, na yung promise ng God, kung sino ang mag-bless sa iyo, kay Abraham, and that promise transferred to Isaac, to Jacob, and to the nation Israel, composed of 12 tribes. Na kung sino mag-bless sa kanila, i-bless ng Panginoon. So, tingnan mo si Rahab. Ano nangyari kay Rahab? Dahil nga na-i-bless niya ang Israel. Tinulungan niya Israel. At ito yung tulong na to in the form of keeping or giving shelter, no? Hiding nung dalawang spy na pinadala ni Joshua. Yun yung forma ng kanyang tulong na naibigay. Hindi financial, hindi pera, kundi yung pagtago niya sa dalawang spy. Anong nangyari noon? Tingnan mo. Genesis chapter Joshua gali. Sino yung Joshua chapter 6. Joshua chapter 6 verse 25. Ano sabi diyan? Pakibasa. Joshua chapter 6 verse 25. Pakibasa so nakakita na. Okay, tama. Ano nangyari? Dahil sa ginawa niya, instead na patayin sila, kasi nung i-conquer ni Joshua yung Jericho, talagang utos patayin lahat. Okay? Ngunit anong nangyari? Pag-conquer ng Jericho, ng mga soldiers ni Joshua, yung si Rahab at saka yung family niya, sabi, there was a specific command from Joshua, don't touch them. Don't kill them. Kundi, anong nangyari? Nahimo silang citizen ng Israel. Anong sabi diyan? They are living with Israel even until this day. O, di ba? So, naging citizen sila ng Israel. They were blessed by God. So, naligtas sila. And definitely, these people now have access to the salvation na binigay ng Panginoon paano maligtas ang mga Hudyo. They can now perform the law, they can obey now the law, they can have faith in God, na meron naman talaga dahil nga naging blessed nilang Israel. Kasi sabi niya ni Rahab mo, nakikita ko na meron talagang Diyos ang Israel dahil nga tinalo nila yung mga si Og o Bastian, yung higante na isang plywood yung lapad ng katawan, 6 feet, 4 feet, tapos 13 feet ang taas. Tingnan mo yung giant na yon, pinatay lang ni Joshua. Because of God. So sabi niya, alam ko meron Diyos ang Israel.
Kaya nga, tinulungan niya. Sabi nga niya, nanginginig na yung mga sundalo ng Jericho sa takot sa inyo. Dahil nakita nila kung paano nyo tinalo yung mga kings beyond the River Jordan. So yun ang nangyari. May faith siya sa God, din bless niya ang Israel, dinaligtas siya, naging citizen siya ng Israel. Meron na ngayon silang access to obey God through Israel. Okay? So salvation nila is through Israel. Dadaan sa Israel. Sabihin ko sa inyo, in time past, there is no Gentile na maliligtas apart from nation Israel. Okay? Kailangan mo talagang Israel para maligtas ka dito. Another, nakaligtasan ng Gentile, maliban sa i-bless niyang Israel, is found in 2 Chronicles chapter 6, verse 23. Pangita, 2 Chronicle chapter 6, verse 32 to 33. Ano ba nakasulat? 2 Chronicles. Sino ba ito? Second Chronicle. Tapusin na lang natin itong sa ang sa time pass. 2 Chronicle. Tara na, pakibasa. Chapter 6, 32 to 33. Pakibasa. Kasi wala ako salamin, hindi ko kita mayo. Moreover, concerning the strangers, which is not of thy people. Sabi dito ng God, moreover, tungkol sa mga non-Jews, stranger, hindi Hudiyo, hindi Jews, hindi Israelites, sabi niya dito, which is not of thy people Israel, na hindi kasali, hindi citizen ng Israel, but is come from a far country for thy great name's sake, and thy mighty hand, and thy stretched out arm, if they come and pray in this house. So, siling ng verse, concerning sa mga non-Jews na nakatira labas sa Israel, na hindi citizen ng Israel, kung magkadto sila sa Israel, particularly sa Jerusalem, sa temple, kag magsimba, mag-worship sinang God ng Israel, ano mangyayari? If they come and pray in this house. Itong salvation na ito ng Gentile, there was a need to travel from your own country to Jerusalem. Kasi kailangan mo pumunta doon. Kag mag-worship doon in this house. Referring sa house of Israel. Kasi wala pa namang temple ito eh. Okay? Magsimba siya in this house. Referring sa house of Israel. Or doon sa itatayo nilang tawag dito, tabernacle. Ano? Sabi niya dito, pag nag-travel yung mga strangers na yan, preferring, this actually instruction, was actually sa time na ito ni Solomon. Okay? Sa time na ito ni Solomon. Na kung mag-travel yung mga tao na hindi Hudiyo, galing sa kanilang nasyon, halimbawa, galing Egypt, galing Ethiopia, kagaya ng eunuch, galing Ethiopia, mag-travel sila kasi nakita nila may Diyos talaga ang Israel. Magsasamba ako sa Diyos na yan, sa God na yan. Kailangan kong pumunta doon sa Israel para magsamba sa Diyos nila. Sabi sa next verse, verse 33, then hear thou from the heavens. Then, ang God makikinig doon sa kalangitan. Okay? Anong sabi dito?
even from thy dwelling place. Saan ba nakatira yung God? Sa kalangitan. And do according to all that the stranger calleth to thee, for that all power of the earth may know thy name, and fear thee, as does thy people Israel, and may know that this house of Israel, which have built, is called by thy name. House here could refer to the house of Israel and also could refer to the temple that was built by Solomon. So, yun ang isang requirement para maligtas ang Gentile dito sa time past na ito. It is true Israel again. Pag nakita niya nga ang Israel, meron talagang Diyos at gusto niya magsamba sa Panginoon na yan, kailangan niyang pumunta doon sa Jerusalem at magsamba. Kagaya ng example niyan, sino? Ang eunuch. Ang eunuch ang example niyan. Sabi sa Acts chapter 8, verse 32, hanggang matapos ang bukod, ang chapter 38, yun ang nangyari sa eunuch. From Ethiopia, he traveled a very far distance to Israel just to worship the God of Israel. Ano nangyari sa eunuch? Alam mo ba kung anong request ng eunuch? Ano yung hiling niya? Alam nyo, nung mag-worship sa Israel, anong hiling niya? Based on 2 Chronicle chapter 6, malalaman natin kung anong hiling ng eunuch. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya after niya, pag-uwi niya? Anong ginawa sa kanya? Niligtas siya ng Panginoon, di ba? Kaya alam natin kaagad na yung hiling ng eunuch nung pumunta siya sa Jerusalem, Lord, iligtas mo naman ang kaluluwa. Dahil sabi kasi ng verse, o tingnan mo yung verse 33 ng 2 Chronicle chapter 6, verse 33. Sabi kasi dito, verse 33, sabi dito, then hear thou from the heavens, even from thy dwelling place, and do. Makinig ka dyan sa heaven, kag gagawin mo yung, and do according to all that the stranger call it to thee, for that all the people on earth may know thy name. So sabi ng verse, pag yung stranger pumunta sa Israel, at kung ano man hihilingin niya, gagawin ng Panginoon. Kung ano man yung hilingin niya. So, bakit alam natin na yung hiling ng eunuch salvation? Kasi pinapuntahan kagad siya kay Philip, upang i-preach sa kanya ang gospel para maligtas siya. Gospel ng kingdom, mag-believe kay Jesus Christ. So, naligtas yung eunuch because of this promise of God's promise. How a Gentile can be saved in this time past. And it is always connected to Israel. No Gentile can be saved in this time past without or apart from Israel. Tingnan nyo? Tapos dito sila kuha ng tinuturo. Yung John 3:16, hindi yan kaligtasan ng mga Gentile. It was a good news for Israel because their Savior, their Messiah, been already born in the midst of them. Hindi yun kaligtasan ng Gentile. Walang nakalagay dito sa time past kung paano maligtas ang Gentile, na maligtas ang Gentile because mag-believe na Jesus Christ na ipinanganak na. Hindi yan kaligtasan ng Gentile. John 3:16 was a good news for the Jewish people na ang kanilang promised Messiah isinilang na sa gitna nila. But never nasabi ng Diyos, maligtas kayo sa tawag doon? Yung Gentile maligtas. Ito yun, kung paano maligtas ang Gentile. Tandaan nyo itong verse na to. Sa time past, kailangan niya magpunta sa Israel. Mag-worship sinang God ng Israel. Then, make a request
then the God that dwells in heaven, sabi ng verse, will listen to you and will do according to your wish. Kaya nung mabasa ko yan, sabi ko, kaya pala nga si Philip, talagang pinalipad kaagad ng Panginoon papunta doon sa desert sa Gaza para mag-preach kay Jesus Christ doon sa eunuch dahil about to close na ang magsasara na yung time pass. Acts chapter na yun 8. Transition period na yun. So, God ang Diyos talagang ginagawa niya kung ano yung nasabi na niya, talagang ginagawa niya. Kaya, Philip, from Samaria, pinalipad niya si Philip, no? Papuntang Gaza. Ewan ko kung anong sinakyan ni Philip. Hindi naman dyan. Hindi naman nakasulat. Ba't talagang lumipad yun si Philip? Kasi ang bilis, andun na kaagad siya. Kita niya yung eunuch nag-travel sa disyerto. Sabi ng spirit sa kanya, Philip, Philip, sakay ka doon sa karwahe niya. Pagsakay niya, ang binabasa naman ng eunuch is about sa Isaiah, about sa kay Jesus Christ. So tinanong kaagad siya ni Philip, kilala mo ba yan? Alam mo ba yan binabasa? Sabi naman ng eunuch, paano ko maintindihan to kung wala mag-explain sa akin? In-explain sa kanya ni Philip, that is Jesus Christ. Do you believe in Jesus Christ? Sabi ng eunuch, yes, I believe Jesus Christ is the Son of God. So, sabi niya, kagad, ano pa ba nagpiprevent sa atin para i-baptize ako? So, binaptize siya kagad ni Philip. Because requirement talaga yun sa kingdom gospel. In time past, ang water baptism. Umpisa kay John the Baptist. So, naligtas. Because of this promise ng Panginoon sa 2 Chronicle chapter 6 verse 32 to 33. So, Genesis 12:3, kaligtasan niya ng Gentile sa time past, i-bless ang Israel. Ang pumunta ang mga Gentile sa Jerusalem para mag-worship in that house, maliligtas din sila kung anong hiling nila. So kung ang eunuch naghiling na, Lord, padamihin mo pa yung pera ko. Gagawin ng Panginoon yun, pero hindi kaligtasan. Kung sinabi niya na, Lord, payamanin mo pa ako, mas mayaman pa kay Candace sa queen sang Ethiopia. Tapos, iligtas mo pa rin ako. Lahat ng hilingin niya heartily, gagawin ng Panginoon. Kaya sabi ng verse, you will listen and do according to His request. Diba? But, alam natin yung ginawa ng Panginoon, niligtas lang siya, ibig sabihin, yun talaga ang pinaka-wish niya. Bakit hindi siya nag-request ng pera? Mayaman na naman kasi itong eunuch. Treasurer siya ni Candace mo. Siya taga-hawak ng pera ni Queen Candace. Di ba? Queen of Ethiopia. Kaya hindi na siguro siya nag-request ng payamanin pa siya dahil marami naman talaga sa pera. Yung kailangan niya pagkakalam niya is salvation of his soul. Hindi naman siya nag-request ng, Lord, bigyan mo ako ng napakagandang asawa. Alam niyo bakit hindi siya nag-request? Ang eunuch hindi pwede mag-asawa. Kapon yun. Kasi yung mga aid ng mga princess during the time, yung mga lalaki na aid, kinakapon para hindi sila magnanasa sa sa babae na. Hindi agi yun, pero talagang kinapon. Para hindi na sila magnasa sa babae. Kasi queen yun yung kanyang yung aid siya ng queen ngayon hindi na nangyayari yun, di ba? Hindi na. Masama pa ang balita sa atin, sa ating First Lady, masama pa ang balita. Okay? So, ano pa? Ang example ng blessing na maligtas ang Gentile dito, kung i-bless nila Israel, another example yan, maliban kay Rahab, si Centurion sa Luke chapter 7.
Ito naman in the form of financial. Money. Sabi diyan ng mga apostol, he deserved ng iyong na gawin mo yung request niya na pagalingin ang kanyang maid. Dahil itong tao na to, itong centurion na to, tinulungan tayo ng financially. Nagpatayo siya ng maraming sinagoga. Yung sinagoga ay, yung centurion na to, marami siyang pera kasi mataas nga yung ranggo niya. Pag sinabing centurion, in charge of 100 soldiers. Kasi Sien or Sen, 100 yung centurion, in charge. Siya ang pinaka-leader sa 100 soldiers. Yung under sa kanyang watch, sa kanyang utos. Yun. Bali, Roman army ito siya na head ng chief ng 100 ka-soldiers. Mayaman ito. So, ang ginawa niya, siguro nakita niya na naniwala siya meron talagang God ng Israel, ginawa niya, na i-bless niya yung Israel, nagpapatayo siya ng maraming sinagoga sa bawat bayan. Kasi yung sinagoga, noong time na yon, yung malayo sa temple na hindi na makapunta sa Jerusalem, dahil malayo din yung temple sa northern part, di ba? Malayo yan, ilang milya-milya yan. So, hindi na makapunta doon sa Jerusalem, doon sila nag-iipon sa sinagoga, doon binabasa yung kautusan ng Panginoon. Okay? Okay, kaya nga si Paul, kahit na nga doon sa outside Jerusalem, outside Israel, sa travel ni Paul, kahit na sa Corinth may sinagoga. Ephesus may sinagoga. Dahil may mga Hudyo doon living outside Israel. Sila yung inaabot, sila yung nire-reach out ng grupo ni Peter at the time. While Paul, reaching the Gentile, no? But makita natin nga si Paul sa kanyang early travel, talagang nire-reach out din niya yung mga Hudyo, kaya pumupunta siya sa mga sinagoga. Okay? So ibig sabihin, in this period of time, in time past, Genesis, Acts 7, wala kang, sa mga libro na yan, wala kang kaligtasan. Kung ang inyong pastor, ang mga nagtuturo na maligtas sa John 3:16, lahat dyan, wala talaga kayo kaligtasan. Maliban dito sa i-bless ang Israel, magpunta diyon sa Jerusalem at magsamba sa Panginoon at mag-proselyte sa time pass na yan. So since ang time pass ay nakalipas na at hindi na epektibo ngayon, no? Kung i-preach yan sa time na ito na andito tayo ngayon, bilang yan ang mga kaligtasan, hindi tayo pwedeng gumawa ng ginawa ni Abel na mag-have faith in God, mag-offer ng animal. Hindi pwede yon. Hindi tayo maligtas ngayon yan. Hindi tayo maligtas nito. Yung ginawa ni Abraham, yung ginawa ni Noah, yung ginawa ni Moses, na paano maligtas ang Israel. Nung katuruan ni John the Baptist, repent and be baptized, hindi tayo maligtas niyan. Nung tinuro ni Jesus Christ na kaligtasan, na have faith in God, obey the law, then sell all you have and give to the poor, hindi tayo maligtas niyan. Bakit? Dito lang yan sa time ng time pass. Si Abel nga, hindi maligtas dito sa pinagagawa ni Jesus Christ eh. Bakit? si Abel hindi maligtas dito. Dahil wala namang requirement pa dito kay Abel na magpabaptize sa tubig. Di ba? So in time pass alone, there are so many ways for the Jewish people to be saved and for the Gentile to be saved. For the Gentile to be saved, there were 3. Bless Israel, go to Israel and worship the God of Israel, and wish, request kung anong gusto mong i-request, gagawin nyo ng Panginoon. Pag nag-request ka ng kaligtasan, ililigtas ka. Then what? Proselyte. Be a Jewish citizen. Yan yung tatlo na yan. So, yung mali ngayon ng mga denomination, dito sila nakatira.
They are living in this time, dispensation of the grace of God, Dito sila nakatira. But, dito sila kumukuha ng tinuturo nilang kaligtasan sa time na to. Kaya, kawawa naman yung mga nasa mga denomination na pinaasang ligtas kayo kasi ano yun? Tinanggap mo si Kristo. You open your heart and accept Christ as your Savior. Dito yan. Wala dito yan. So, paano maligtas dito ngayon? Paano maligtas ngayon sa panahon na ito? Believe 1 Corinthians 15 verse 3 to 4. Believe Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again the third day. Yan lang po ang inyong i-believe. Na si Kristo ay namatay, bayad ng ating kasalanan, siya ay nailibing, at nabuhay muli sa tatlong araw. Yan po ang ating i-believe. Do not perform yung mga requirement dito. Hindi ka maliligtas kahit i-perfect mo yan. At dito tayo ngayon, sa time na but now, the dispensation of the grace of God, na ang Diyos nagbigay ng pamamaraan through Apostle Paul kung paano tayo maligtas. And that is to believe Christ's death, burial, and resurrection for our salvation. Okay? I-explain ko yan next Saturday kung bakit yun lang talaga ang i-believe natin. Definitely, wala na yan. Wag na kayo dyan mag-believe. Pag yung denomination nyo nagtuturo na maligtas, John 3:16, John 1:12, repent, baptism, good works, wala yan. Hindi ka maliligtas dyan. Kawawa lang kayo. Napipirahan lang kayo. Sa kakahingi lang yan ng tithe dyan. At saka maano-ano pa. So, in this dispensation of law, before law, and dispensation of law, dispensation before law, and dispensation of law, wala tayong kaligtasan dyan. Apart from tatlo na nasabi na natin. Yung mga Gentile nung time na yon. But, you are living in this present time. At ang kaligtasan dito ay iba kaysa dyan. So, kaya dito ka nakatira, yung sundin mo na kaligtasan ay ang nakasulat na isinulat ni Apostol Pablo from Romans to Philemon. And he specified. Ginklaro ni Apostol Pablo na ang gospel ngayon na para makaligtas sa iyo ay ang pag-believe na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating kasalanan, inilibing, at nababuhay muli 3 araw. Okay? So, patuloy natin yan. Yung series na yan. Matagal ito. Kasi isa-isahin talaga natin yung salvation. Series of dispensational salvation na Bible study natin. Okay? So, any question? Di ba kayo magtatanong? Bakit hindi ka maligtas dito? Ngayon? Okay? So, I hope, no? Lahat tayo, bawat isa sa atin, ay matuto ng tamang pag-aaral ng Bible, lalo na ng kaligtasan, dispensationally. Always put in mind, we are living in the but now period sa Bible. At mayroong sariling instruction, mayroong sariling kaligtasan na ibinigay ang Panginoon. So let us close in prayer. Ama na banal, salamat muli sa Bible study, salamat sa mga kapatid na andito ngayon, physically, nag-join sa aming Bible study. Ang objective po namin sa Bible study na ito, na for a short time na natitira sa aming pag-stay sa earth na ito, ay meron pa rin maligtas na makabilib sa gospel na siyang nakakaligtas sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng aming mga kasalanan, siya ay inilibing at nababuhay muli sa 3 araw. Ang gospel na tinatawag na gospel of the grace of God. Thank you so much, and we thank you